Noong November 8, 2002, nang pasado alas 10 ng umaga, ay nakatanggap ng tawag sa 911 call ang mga authorities ng Stamford, Connecticut. Ang tawag ay nagmula sa isang babae sa kabilang linya. At sinabi nito na nakita niya ang isang lalaki na sinasaktan ng kanyang kapitbahay na babae. Nang tanungin ang pagkakakilanlan ng biktima ay sinabi nito na hindi niya kilala at sa halip ay binigay niya sa mga ito ang address at agad na pinutol ang tawag. Bagamat hindi nagpakilala ay agad namang nagtungo ang mga pulis sa lugar na sinabi nito. Nang makarating sa area ay dinatnan nila ang wala ng buhay na katawan ng isang babae na naliligo sa sarili nitong dugo sa loob ng isang apartment doon. Ang biktima ay kinilalang ang 32 years old na si Annalisa Raimundo. Walang sinyalis ng persahang pinasok ang bahay. At wala ding nawawalang gamit ang biktima. Kaya naman inalis nila ang pagnanakaw bilang motibo sa pagpatay. Sa ginawang investigasyon sa crime scene ay nagawa nilang makakuha ng patak ng dugo mula sa sink ng apartment na siyang hinihinalang dugo ng suspect. Si Ana ay nagtamo ng 9 na malalalim na saksak sa kanyang mukha, lieg, dibdib at malalalang mga bugbog na sanhi ng pagkakahampas sa kanyang ulo. Naging palaisipan sa mga investigador ang pagkakakilanlan ng suspect, ganun din ang babae na tumawag sa 911 at nagtip sa kanila sa nangyari sa biktima. Sa ginawa nilang pag-trace sa tawag ay nalaman nila na ito ay nagmula sa isang payphone sa isang restaurant malapit sa apartment complex. Subalit ayon sa may-ari ng payphone, ay maraming gumagamit noon at wala silang napansing gumamit na kahina-hinala ang kinikilos. Nagsimula silang hanapin ang caller, subalit wala sa lahat ng mga naninirahan sa area ang kapareho ng boses ng tumawag. Kaya naman blanco ang mga investigador at wala silang lead tungkol sa suspect. Sino ba si Annalisa Raimundo? At bakit nito sinapit ang masakit na katapusan sa Stamford? Sino ang salarin? At bakit nito nagawang kitili ng buhay ng walang kalaban-labang dalaga sa brutal na pamamaraan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang ama ni Ana na si Dr. Raimundo ay native ng Pasig sa Metro Manila. At ang ina nito na si Dr. Susan Raimundo naman ay native ng Quezon City. Ang mag-asawa ay parehong mga nasa larangan ng medisina at nagtatrabaho sa New York. Kaya naman dito na sila nanirahan at dito na rin ipinanganak si Ana noong September 1970 sa Brooklyn. Kagaya ng mga magulang, si Annalisa ay lumaki ding matalino at nahilig din sa medisina. Sa katunayan ay nagtapos ito sa Harvard University sa Massachusetts na magna cum laude at pinagpatuloy ang kanyang masteral degree sa Columbia University sa New York. Bago matapos ang masteral ay nagtrabaho na ito sa Purdue Pharma kung saan niya nakilala ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso sa katauhan ni Nelson Sessler. At kahit pa nga hindi pa kasal, ay nagsama na ang dalawa at nanirahan sa isang apartment kung saan natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Annalisa. 2 oras bago matagpuan ang katawan, ay nagawa pang tumawag ni Annalisa sa kanyang ina na si Dr. Susan Raimundo sa kanilang bahay sa Florida. Subalit nasa ospital na ito kaya naman hindi nito nasagot ang tawag ng anak. Ayon sa ina ay 2 beses silang nag-uusap ng anak sa loob ng isang araw. Kaya naman alam niya ang mga nangyayari dito. Nang dumating sa apartment si Nelson ay kalmado lamang ito at blanco ang kanyang ekspresyon. Kaya naman agad itong isinailalim sa interrogation bilang person of interest. Subalit agad din nila itong pinakawalan dahil sa maliwanag base sa kuha ng surveillance camera na nasa trabaho ito ng mga oras na mangyari ang krimen. Kaya naman imposible na may kinalaman ito sa pagkamatay ng nobya. Nagmistulang palaisipan sa mga pulis at investigador ang kaso ni Annalisa Raimundo. Maliban kasi sa wala itong kagalit ay wala silang nakitang kahit na konting clue na makakapagturo sa suspect.
maliban sa patak ng dugo na nakuha nila sa crime scene at ang misteryosong babae na tumawag sa 911. Subalit wala sa lahat ng taong kanilang nakausap ang nagmatch sa boses sa tawag at maging sa DNA sa blood sample sa crime scene. Hanggang noong isang pangyayari ang magbigay ng linaw sa kaso. March 22, 2003, 4 na buwan makalipas ang krimen, ay muli silang nakatanggap ng tawag tungkol sa isang stabbing incident sa parking lot ng Westchester Medical Center. Nang magtungo sila sa lugar ay nadatnan nila ang dugo ang lalaki na kinilalang si Paul Christos at ang salarin ay ang asawa nito na si Sheila Davalu na empleyado din ng Purdue Pharma kung saan nagtatrabaho si Annalisa at ang nobyo nitong si Nelson Sessler. Ang sugatang si Paul Christos ay agad na dinala sa ospital at sumailalim sa mga surgery dahil sa malalalang tama ng saksak na natamo nito sa kanyang dibdib. Samantalang ang asawa naman nito na si Sheila ay agad na inaresto at sumailalim sa imbestigasyon. Nang tignan nila ang cellphone ni Sheila ay kapansin-pansin na nakita nilang tinawagan nito ang numero ni Nelson Sessler. Kaya naman nagkaroon sila ng kutob na may kinalaman ng kaso sa pagkamatay ni Annalisa Raimundo. Sa ginawa nilang pag-iimbestiga ay ilang kagimbal-gimbal na mga revelasyon ang kanilang nalaman. Sino si Sheila Davalu at ano ang kinalaman nito sa pagkamatay ni Annalisa Raimundo? Si Sheila kasama ang kanyang pamilya ay nag-migrate sa United States noong 1970 para matakasan ang kaguluhan na sanhi ng Iranian Revolution. Ang kanyang mga magulang ay nasa larangan din ng medisina at health professionals. Kaya naman madali ang mga ito na nakahanap ng trabaho sa New York. Tulad ng mga magulang ay biniyayaan din si Sheila ng kakaibang talino. Subalit dahil nga sa tradisyon ng pamilya ay maagang ikinasal si Sheila noong ito ay nasa high school pa lamang. Matapos ang kasal ay nag-enroll ito sa University of Stony Brook sa New York, kung saan ay natapos niya ang kanyang degree sa biochemistry. Nang makapagtapos ay nagpatuloy ito sa pag-aaral at muling nag-enroll sa New York Medical College, kung saan ay nakilala niya si Paul Christos at nagsimula silang magkaroon ng relasyon. Nang malaman ito ng kanyang asawa ay hiniwalayan nito si Sheila at nag-file ng divorce. Sa kabila ng kinasangkutang iskandal ay pinanindigan ni Paul Christos at Sheila ang pag-iibigan at sila ay ikinasal noong 2000. Pagkatapos ng kasal ay nagdesisyon sila na manirahan sa Pleasantville, New York dahil na rin sa mas malapit ang lugar sa kanilang mga trabaho. Si Paul Christos ay nagtrabaho sa Cornell University sa New York campus habang si Sheila naman ay nagtrabaho bilang research scientist sa Purdue Pharma sa Stamford, Connecticut. Pareho silang naging abala sa kanilang mga trabaho at nawalan sila ng oras para sa isa't isa. Madalang na rin silang magkita sa bahay, hanggang sa noong summer ng 2001 ay nakilala ni Sheila ang katrabaho na si Nelson Sessler. Kalaunan ay nahulog ang loob niya dito at nagkaroon sila ng relasyon. Subalit lingid sa kaalaman ni Nelson na may asawa na si Sheila. Para mapagtakpan ang ginagawa ay nag-isip si Sheila ng paraan para mapaalis sa bahay ang asawang si Paul Christos sa tuwing dadalaw doon ng nobyong si Nelson Sessler. Bilang alibay ay sinabi niya sa asawa na dadalaw ang kanyang kapatid na lalaki na may schizophrenia o sakit sa pag-iisip at ikagagalit nito pag nalaman na ikinasal na siyang muli sa ibang lalaki. Naniwala sa nasabing kasinungalingan si Paul Christos. Sa katunayan, ay tinutulungan pa nito ang asawa sa pagliligpit at pagtatago ng kanyang mga gamit sa tuwing dadalaw umano ang kapatid nitong lalaki. At para iwasan ang gulo ay doon ito natutulog sa bahay ng mga magulang, kaibigan o kaya naman ay sa hotel. Lingid sa kanyang kaalaman na ang lalaking dumadalaw sa kanilang bahay ay si Nelson Sessler na kalaguyo ng kanyang asawa. Ayon kay Nelson, ay hindi niya alam na may asawa si Sheila dahil sa sinabi nito na divorce na sila ng dating asawa. Kaya naman ay pumunta siya sa bahay nito at doon nagpapalipas ng gabi.
Nagpatuloy ito hanggang sa makilala niya ang katrabahong si Annalisa Raimundo. Nahulog ang loob niya sa dalaga at hindi naman siya nabigo dahil sinagot siya nito at nagdesisyon silang magsama sa inuupahan nitong apartment. Sa mga panahong yun ay nakipaghiwalay si Nelson Sessler kay Sheila Davalu. Ayon sa kanya ay tinanggap naman iyon ni Sheila. Akala ni Nelson ay okay lang para dito ang lahat, subalit dingid sa kanyang kaalaman na obsessed sa kanya si Sheila. Nang mamatay ang nobya na si Annalisa noong November 2002, ay dinamayan siya ni Sheila sa kanyang pagdadalamhati hanggang sa muli silang magkaroon ng relasyon at malimit din siya na matulog sa bahay nito. Bago ang krimen, ayon kay Paul Christos at ilang kaibigan na malapit kay Sheila, ay may kinukwento ito sa kanila tungkol sa love triangle sa pagitan umano ng katrabaho nitong nagngangalang Melissa, Annalisa at Jack, at humihingi umano sa kanya ang kaibigan ng advice. Lingid sa kanilang kaalaman na ang sarili ang tinutukoy nito at ang katrabahong si Annalisa at Nelson. Ayon kay Paul Christos, ay wala siyang ka-idea na sa ginagawa ng asawa hanggang sa noong March 22, 2003. Pareho silang nasa bahay at walang trabaho. Ayon kay Paul ay niyaya siya ni Sheila na maglaro para muli silang makapag-banding na mag-asawa. Sa nasabing laro ay pipiringan nito si Paul Christos at ipoposas ang mga kamay. Susubukan namang hulaan ni Paul Christos kung ano ang mga bagay na ididikit nito sa kanyang katawan. At dahil nga sa madalang na silang magkita at makapag-banding na mag-asawa, ay pumayag siya sa nais nito at ginawa nga nila ang laro. Makalipas ang ilang sandali ay napansin niya na bumaba ito at nagtungo sa kusina. At nang bumalik ay sinabi nito na may isang bagay pa ito na ipapahula sa asawa. Ayon kay Paul ay umupo ang asawa sa kanyang mga hita at namalayan niya na lamang na may tumusok sa kanyang dibdib na matalim na bagay. At ginawa ito ni Sheila ng 2 beses. Sinaksak na pala siya nito ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Ngunit ayon dito ay aksidente iyon at hindi nito sinasadya. Kinuha nito ang cellphone at kunwari ay tatawag ng 911. Subalit si Nelson Sessler pala ang tinawagan nito sa kabilang linya at inanyayahan ng lalaki na magtungo sa kanyang bahay para maghapunan. Lumipas pa ang ilang oras at madami na ang dugong tumagas mula sa sugat ni Paul bago lamang ito naisipang dalhin ni Sheila sa ospital. Subalit na makarating sa parking lot ay nagulat na lamang siya nang muli siyang undayan ng saksak ng asawa sa pangatlong pagkakataon. Buti na lamang at nagawa ni Nelson na makababa ng sasakyan at makatakbo. Nakita sila ng mga dumaraan na siyang agad na tumawag ng pulis. Si Paul Christos ay sumailalim sa heart surgery at nang gumaling ay tumistigo ito sa harap ng hukuman laban sa asawa. Noong 2003, si Sheila ay napatunayang nagkasala sa kasong pagtatangkang pagpatay sa kanyang asawa at siya ay hinatulan ng 25 years na pagkakakulong without possibility of parole. Makalipas ang 1 taon noong September 2004 ay naaprubahan ang isinumite ni Paul Christos dito na divorce. Si Paul ay nagpatuloy sa kanyang trabaho sa Cornell sa New York kung saan ay nakumpleto niya na rin ang kanyang doctorate. Sa kasalukuyan ay may sarili na rin siyang pamilya at naninirahan sa Queens sa New York City. Samantala ay nanindigan si Sheila na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Annalisa Raimundo. Ayon sa kanya, ang mga blood sample na nakuha sa sink sa bathroom ni Annalisa na nagmatch sa kanya ay planted. Hindi rin umano acceptable bilang ebidensya ang salaysay ng kanyang dating asawa na si Paul Christos dahil sa paglabag umano iyon sa kanyang rights of secrecy. Dahil ng mga panahong iyon ay kasal sila at nasa batas na bawal sabihin kanino man ang mga usapin sa pagitan ng mag-asawa. Pinabulaanan niya din na siya ang babae na tumawag sa 911 nang matagpuan ang katawan ni Annalisa. Sa kabila nito ay hindi naman na ipaliwanag ni Sheila kung nasaan siya ng mga oras na mangyari ang pamamaslang. Nakita kasi ito sa surveillance camera ng kanilang company na lumabas sa facility. Dahil dito, si Sheila Davalu
ay napatunayan ng mataas na hukuman ng Stanford na nagkasala sa pagpatay kay Annalisa Raimundo at siya ay hinatulan ng 50 taon na pagkakakulong. Ang sintensya ay magsisimula lamang kapag natapos niya ng bunuin ng 25 years niyang parusa sa Bedford Hills Correctional Facility for Women at siya naman ay ililipat sa Connecticut para naman bunuin ng 50 years na kaparusahan sa pagpatay nito kay Annalisa Raimundo. Sa kasalukuyan, si Sheila Davalloo ay nananatiling nasa Bedford Hills Correctional for Women sa Westchester County sa New York. Ang pagkamatay ni Annalisa Raimundo ay naging subject na ng madaming documentaries dahil nga sa brutal at controversial na kaso ng madugong love triangle at obsession. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.